Okay, before we start with our Sunday school, ato sa basahon, no? We're going to read 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ato na ning ginabasa. But then mas maayo nga masabtan nato nga tuang ginatun-an diri sa church is no other than the word of God. Amen. Baliko na to. Grabe ni ang kaayo nga mahatag ni ining pulong sa Ginoo sa tong kinabuhi. Okay? Now, 2 Timothy chapter 3 verse 16 nasa screen. Ato ang basahon. Ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. Balik ko na to, diri kita nagakuha og instruction diri sa pulong sa Ginoo. Amen. Now, Dr. Charles F. Stanley said, obey God and leave all the consequences to Him. Amen. Bisan pa og dili na to maklaro og unsa gyoy katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. But ang pinaka-importante gyud is obedience. Amen. We have to obey God. And then we are told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen. Now, balik ko na to, mo ni pinaka-importante nga masabtan sa matago sa Jesus saves. Amen. Si Jesus makaluwas. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza. Ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay. Now for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts and to the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude and Revelation. Amen. Okay, isip pagtawad sa pulong sa Ginoo, ako hangyo na matagos sa manindugta, kwaon na totoo mga Biblia. And kindly open your Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 16, no? Medyo tas-o na nato niron ang ato ang basahon. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia, kindly share your Bible. Amen. Para ang matagusan na to, makabasa ta. Balik ko na to. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1 from verse 3 up to verse 16. And we're going to read this responsibly. I read verse 3 kamo sa verse 4. Puli-pulihan na basa antod maabot ta o verse 16 atong pagadunganon. Amen. Say amen, kunana. Amen. Okay, 1 Timothy chapter 1, verse 3, I read, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith and faith. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law,
understanding neither what they say nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10. Verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Verse 12. Verse 13. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14. Verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16, altogether. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon atong idoko atong maulo magamputa. Buhig balaan nga Dios makagagawom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa imong grasya ug sa imong kaluoy. Salamat Lord sa imong pagpangga kanamo. Salamat Lord sa pagpanalipod kanamo Amahan samtang kami nagatrabaho sa tibuok semana. Salamat kay Amahan sa imong grasya sa mga answered prayer Amahan sa maayong pagpanganak ni In-In. Bisan pa Amahan among pangayoon kanimo Lord ang fast recovery ni In-In Lord and maayong panlawas sa bata as well as Lord ang kaayuhan sad ni Grace Hanupaw. We are praying Heavenly Father sa makanunay pangayoon na mo Lord ang kapasayloan sa mga sala kung nakasala man kami kanimo sa una-huna sa pulong sa buhat. Pasaylo kami, Lord, kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karon Amahan, pagadayigon ka namo, pagasimbahon ka namo, pinaagi sa pagtuki sa imuhang pulong. Ay namong ginapangamuyo kanimo rong kahaponon o God, nga ang Holy Spirit maga-intervene karon samtang kami magatuon sa imong pulong. Hatagig kaalam ning magtutudlo, put words in my mouth, and I'm praying, Heavenly Father, gamita ko nga mahimong panalangin alang sa matag usa karong kahaponon. Bisan pa Amahan among ginapangamuyo kanimo sa makanunay, i-bless Lord bisan pa ang ubang parte sa mong panimbahon or ang among choir, among tithes and offerings nga matagbo ang panginahanglan sa church. Amo apod usab ginapangamuyo Amahan, panalangini Amahan ang among preaching service nga pagadalon sa among pastor. We are praying, O God, nga kung na may first time visitor this afternoon, nga masabtan niya ang simple nga mensahe sa kaluwasan. And among ginapangamuyo kanimo Amahan, bisan pa Lord sa matag usa nga maminaw karon. Kung na may usa ka namo Amahan, nga medyo layo na among kasing-kasing diha kanimo, nga among ginapangamuyo Lord, nga ang imong pulong makabaton kini og conviction, nga matandog Lord ang mga bikil sa among kinabuhi, makabaton kami madinawaton nga kasing-kasing, makabaton kami og humble nga kasing-kasing. Bisan pa Amahan among gina-pray kanimo kaning tibuok parte sa moang simbahan, silyuhi kini pinaagi sa imong precious blood. Among ginapangamuyo ayaw tuguting nga masamok among panimbahon karon kaning tibuok balalampuanan Amahan among ginapangamuyo ayaw tuguti sa Satanas Lord nga makasamok sa among panimbahon. Tanan nga gigamit namo sa pagsimba Lord, proteksyon ni kini Amahan. Ang matag-usa Amahan, bisan pa sa Sunday School sa mga kabatanunan, panalangini ilang ang magtutudlo. Among gina-pray, Lord, nga ikaw, Amahan, magapamuhat pa ka sa mga kinabuhian ng mga kabatanunan diri sa mong palibot. Among ginapangamuyo, Lord, help us, Lord, to raise a community nga na ay strong commitment diha kanimo,
na kahadlok diha kanimo amahan, and mutan-aw sila kanimo amahan nga isip ilahang Dios. And among ginapangamuyo po sab Lord, bisan pa sa mga kauban namo nga nagtinguha nga makasimba, dala sila safely diri sa church, Lord. Among ginapray, Lord, i-bless among fellowship this afternoon. And kining tanan amahan, am ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Sus Dios sa walay kangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Now, looking back, ang ato ang simbahan kaniadto nag-start lang man ta dool sa sa akong balay. Amen. And karon na nata diri sa ani nga building. And pasalamat kay ta nga sa makanunay bisan pa sa ato ang kagamay. Ang Ginoo sa kanunay nagalihok gihapon sa atong tagsa kinabuhi. Amen. And mao na ato ang angay pasalamatan sa Ginoo sa makanunay. Amen. Now, going back to our lesson, it is titled Dealing with Difficulties. Amen. Now, the backdrop of this lesson is that si Paul ato aning balik-baliko no para ato agining ma-memorize kung unsay nagtranspired aning Timothy nga libro. Baliko na to, usa kini kasulat ni Paul ngadto kang Timothy. Gusto tabangan ni Paul si Timothy pinaagis pagsulat. Tabangan niya, hatagan niya giya kung unsay pagabuhaton sa mga problema nga giatubang nila sa church. Amen? Baliko na to, matag simbahan naagyoy problema. And kung unsao na nimo pagsulbad, naara pud na diri sa pulong sa Ginoo. Mo na nga nakoy nakuhaan po na kog lesson ba nga sa diha bitaw nga si Digong gidakop. Usara gid ang iyang gingon siya nga ay mo kabala ka. Kay kung mao na nagpreso nako ang balaod, diha ra pod sa balaod nako na makuhaan og lusot. No? So mo niya ang gingon. Now ingon na siya ang Ginoo naghatag natog pulong niya kaning matag problema nga moabot sa usa Kristohanon, particularly sa church. Diri rasab nato ni makuhaan og solusyon. Amen. And ang maong nga solusyon, gihatagan ni Paul og solusyon si Timothy. Nga Timothy, kanang problema ninyo diha nga naglalis-lalis mo, naay gusto magtudlo og mga kaliwatan, naay gusto magtudlo og mga pamalad-on or stories. Ingon ani ang inyuhang buhaton. Ayaw na ninyo hatagig dakong hibugaton. Amen? Ayaw na ninyo hatagig bili kanang inyuhang panaglalis diha. Instead, naghatag og solusyon si Paul. Hingnan niya, Timothy, dapat ingon ani mo. No? So kung unsay tambag ni Paul ngadto kang Timothy, I believe mausab na ang tinguha sa Ginoo alang ani nga church. Amen? Mausab na ang tinguha ni nga church, no? Now, naay mga upat ka butang nga kinahanglan mutubo ta sa ato ang Kristohanon nga bahin. Amen? Now, unta, baliko na to. When we discuss these things, ato ang taning i-take note nga kinahanglan paningkamutan nato sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon, ato unta ning ma-apply sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, number 1, nga giingon ni Paul, Timothy, dapat mutubo mo kabahin sa inyuhang gugma. Amen? Now, unsa man nga gugma, it is a Christ-like love. Amen? It is a Christ-like love. Ang gugma sa Ginoo is that, nahigugma siya sa mga tao bisag dili angay higugmaon. Amen? Gipakamatyan niya tanang tao bisag dili angay luwason. Amen? And that is because of the love of God. Amen? Di na nimo ma-question. Mo na no nga magtan-aw ta aning mga bata diri nga lihok kaayo. Magsaba-saba, magdagandagan, taod-taod nay mag-CR, taod-taod nay mupalit og pagkaon,
taon-taon madisturbo ka, baliko na to. Abi ninyo, the heart of God naaan ng mga bataa. Amen? Bisag unsa pay hulagway sa tawo, madato man siya, mapobre man siya, tanana, patas na atubangan sa Ginoo. Amen? Malagom, maputi, maitom, baliko na to, tanana, hinigugma na sa Ginoo. Apil na sa gipakamatyan ni Jesus Christ that to the cross. Amen? Now, that is the kind of love nga gusto unta niya makabaton ang matag usa, makabaton ang matag Kristohanon. Amen? Now, gusto na ko pasalamatan dahil ang mga kauban nato sa church nga nagtabang sa tong children's ministry. Amen? Di na nato nganlan, but then, na nag-provide og snacks, na nag-provide og mga crayons, na nag-provide nilag mga ginagmay nga mga allowance. Amen? Now, bisag maingon ana lang na batbaliko na to, dako kayo na nga butang alang sa bulhaton sa Ginoo. Amen? And you are doing your part, baliko na to. That is one way of showing your love. Amen? Sa tinuuray lang, sa una, mulabay ta diha, murag wala araman tay pakialam ang mga bataa magdagandagan diha. Magdulag siya to, magdulag tsakay, usahay, laway pa, o ginistoryahan. But then, karon makita nimo nga bisan sa mga ginagmay nga mga butang, makat-o nag-amin sa imuha. Makat-o na, o good afternoon, bisag hapon, mo good morning yun. No? Moingon, good morning, good morning. No? Bisan paghapon. Nabaliko na to. Naay kausaban sa kinabuhi sa mga bata na mahimo kang parte ni ana. Amen? Now, how much more kung mag-share po ka sa pulong sa Ginoo ngadto sa ubang tao, sa mga adults? That is one way of showing your love towards these people. Amen? Now, gingnanta, kinahanglan mutubo ta sa partes tong gugma. Number 2, kinahanglan ta nga mutubo kinahanglan makabaton ta og pure nga kasing-kasing. Amen? Pure heart. And number 3, kinahanglan limpyo ang atuang konsensya. Amen? Now, sa matag panahon, baliko na to, ang usa ka tawo na agyoy higayon sa imong kinabuhi nga nakasala ka sa Ginoo. Amen? Wala gyud perpekto nga tawo aning kalibutan na. It is only Jesus who is perfect. Amen? But then baliko na to, naagyoy partes tong kinabuhi nga nakasala ta, but baliko na to, you can clear your conscience by asking for forgiveness nga sa imong mga sala nga to sa Ginoo. Amen? Baliko na to, hinluo na to, limpyuho na to atong mga konsensya. Now, naay mga butang nga dili ta maka-move forward if we don't ask forgiveness. Labi na gyud kung nakasala ka anang particular nga mga tawo. Amen? Naay butang nga nakasala ka ng mga tawhana, baliko na to, one way of clearing your conscience is to ask their forgiveness. Amen? Humble forgiveness. Baliko na to, if we want to be effective as a Christian, no? Pangayo tagpasaylo atong mga tao nga it might be nasilo sa atua or nasilo na to. Amen? Now, ingunahan ni ang scenario. If you're sharing the Word of God, but then naay tawo nga ning labay diha nga ingon na to nga nakabikil ka or nabikil sa imuha, at times, no, it becomes bothersome. No? Naay mga bother nga, mabothered ba imuhang panghuna-huna. Now, one way of clearing that is to ask forgiveness. Pariha ni Zacchaeus. Amen? Sa diha nga si Jesus Christ, ning ila ni Zacchaeus, and pointed out nga kanaugon siya sa sycamore tree. Abi ninyo no, Zacchaeus became a changed man. Amen? Just by meeting Christ. Ingon ana kagamhanan,
ang presensya ni Kristo. That you want to seek nga imuang paninggamutan nga maayo ang imuang relasyon ngadto sa ubang tawo. Amen? Balik ko na to because that is the heart of Christ. And number 4 nga itong gitunan is that kinahanglan we have to grow in our faith. Amen? Now, importante kayo nga mutaas ang atoang pagtuo diha ni Kristo. Amen? Gingon pa diri, we need to have a candid faith. Amen? Candid faith, buot pasabot, it is an honest faith alang sa Ginoo. Balik ko na to, ingon ana kaimportante ang atoang pagtuo sa Ginoo. Now, daghan kay pagtulunan kabahin sa Ginoo sa kaning pagtuo. Amen? And I hope and pray mabless ta pinaagi sa pulong sa Ginoo karong kahaponon. Now, naigingon diri how to grow in faith. How to grow in faith, number 1, gitudluan ta, is to number 1, to exercise your faith. Amen? Now, ang matag-usan nato, kung gusto kang mahimo kang successful sa imong pag-eskwela, panalagsaon ra kay nang ginatawag nato nga accelerated nga bata. Sa una sa magagmay pa may naagi mga bata nga mga accelerated. Like kana bang wala na ning agi grade 1, wala na ning agi grade 2, ning diretso grade 3. No? So those are the things nga ginatawag nato accelerated. Inigabot nila o grade 6, perti nilang bataang nang graduate. No? Mo tay mga gingon nila, and when you tend to try to gauge their knowledge, may bawaan ni mga pertigin nga bright nga mga bata. No? So mo tay ginatawag nato nga very accelerated. But then, for normal people like us, ang uban sa tua, walay ning diretso nato og taas nga ang-ang. But it is a step-by-step ladder. Nagsugod kag nursery, ning adto kag preschool, after preschool ning adto kag grade 1. And then grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. First year high school, second year high school, third year, up to fourth year. Then afterwards, you graduate adto ka og college. Amen? Now, it is a step-by-step process, and I tell you, every step of it, naagyud na examination nga gina-perform. Amen? Kung gusto ka nga mo graduate ka, kinahanglan mo take ka ani nga exam. Amen? Ingon ana na ang when we kung gusto ka nga muuswag sa imong pag-eskwela. Amen? But then, abi ninyo, ang atuang Kristohanon nga bahin, ingon ani sab, it is a step-by-step ladder. Naiuban nato, tag-as kay taog faith, naapoy usahay, nga kinahanglan gyud ang ay mga ang naapoy itest ihatag ang Ginoo sa imuha. If you want to have a great faith, Christians, then kinahanglan i-allow pud nimo ang imong kaugalingon nga moapil ana nga klase sa pagsulay. Amen? Para masulayan gyud ang imong pagtuo. But then number 1, we need to exercise our faith. Amen? Kaya ba exercise no nga, like for example, gatuo ka nga apiki na gyud kaayo ang imuhang kinabuhi. But then, nagtuo lang gyud ka sa Ginoo nga ang Ginoo musalbar sa imuhang kalisod. Amen? That is exercising our faith. Amen? And abi ninyo, kung mauna ang imuhang time, o kung mauna ang imong panghuna-huna, ang klase sa imong panghuna-huna, I tell you, makahatag nagkaayuhan bisan sa imong panlawas. Amen? When you try to put everything diha sa tiilan sa Ginoo, that is exercising your faith. Amen? Now, daghan kay tag mga pangandoy sa atuang kinabuhi. Napa mo'y pamangandoy sa inyong kinabuhi? Amen? Lately, unsa man yung gibati, nabay mga challenges sa inyong kinabuhi? Challenges nga naamoy kinaatubang nga dako kayong problema. Like for example, sa kinabuhi ni David,
Wala man siya ming diritso kahimong hari, but then nakig-away pa siya og higante. Amen? At times, ingunana sa ato ang Kristohanon nga bahin, na naghantag mga problema nga giatubang nga kinahanglan nato pildihon. Amen? But you know what? Walay lain nga hinagiban si David. Wala siya'y lain nga special weapon nga naa siyang kamot. Ang naa lamang king David, ang iyahang dakong pagtuo sa Ginoo. Amen? Now, ingon ana pod ang mabuhat sa imong kinabuhi kung naa kay dako kayong pagtuo sa imong Ginoo. Amen? Now, exercise our faith. Balik ko na to. Bisag unsa pa na nga mga butang, basta dili gani kay nimo ginagamit or ginabuhat, mawala gyud na sa imong passing. Amen? Mawala na. Bisan pag-unsa na nga talent, mawala na. Pero kung pananglitan, permanente na nimo gina-practice, balik ko na ko, mas mutaas, mas mo-enhance ang imuhang faith diya sa Ginoo. Amen? Exercise your faith. Number 2, examine the Word of God. Para mutubo ang imong pagtuo, basa sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, diri sa pulong sa Ginoo, balik ko na to, naa diri ang saad sa Ginoo. Dili nimo maklaim ang mga saad sa Ginoo kung wala sad ka kahibalo. Mao na nga giawhag nato ang matag usa. Basta kita sa pulong sa Ginoo. Amen? Gignanta, obey God and leave the consequences to Him. Fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? And then, balik ko na to, gitudluan ta, no? At first point, gignanta, nga ang pulong sa Ginoo is alang ni sa tuang kaayuhan. Amen? Mao ni siya nga, kung gusto ka nga motubo sa imuhang bisag unsa nga butang. Gusto ka mahimong successful sa panginabuhi nimo? Read the Word of God. Gusto kang nga makabaton og maayong panimalay? Basaha ang pulong sa Ginoo. Amen? Gusto kang nga mahimong mamaayos sa imong pagpangimpleyo? Read the Word of God. Balik ko na to. Bisan pag magnegosyo ka, naa diri ang pamaagi sa panalangin. Amen? Examine the Word of God. Number 3, put your expectation in the Lord. Amen? Now, buot pasabot ni ani expectation is that imuhang hatagan og dako kayong pagsalig ang Ginoo. Amen? Pagsalig sa tanang butang, nothing wavering. Mao na siya, no? Nga kinahanglan musalig ta sa Ginoo. And number 4, evaluate God's working behind the scenes of your life. Amen? Now, kaning behind the scenes, igunanin ni siya no, pag-illustrate. Kanang mag-shooting, magtanaw tag salida, magtanaw mo salida, di ba? It could either be ang matag-usa na to, lain-lain tag-interes. Naiuban sa inyo ha, ganahan kay mutanaw Batang Quiapo. Nga si Coco Martin, gikulata karon pagkaugma, gi-hospital, pagkasunod adlaw, nangulata na pod. No? Ingunana ang atuang interes kung magtanaw tag salida. But kung magtanaw po kasi mong Facebook, diha ni mo makitaan nga naay mga behind the scenes sa nahitabo. Before day na nahitabo ang mao nga scene, naaday tawo nga naghatag og direksyon ug unsay buhaton. Naaday mga gipang prepare nga mga butang nga dili nimo makita sa salida na. Amen? Naaday mga daghan pang tawo nga naa diri dapita. Naa po day mga actors lang diha nga imong makita. Now, abi ninyo, no, diha na nimo makitaan sa Facebook, inig-scan nimo, behind the scenes of Batang Quiapo. No? Now, na, those are, mo naibot pasabot, na ay mga butang, nga dili nimo makita sa actual nga salida. Amen?
Now, sa tuwang kinabuhi, na ay times nga dili nimo makita ang actual nga kamot sa Ginoo nga nagalihok sa imong kinabuhi. Amen? He is working behind the scenes. Naa kay mga tingwa sa kinabuhi, moabot sa imo ang panalangin nga wala nimo damha because God is working behind the scenes. Naay mga butang nga nagkinahanglan kag tabang, matingala ka kay naay ning abot sa imuhang nga tabang because God is working behind the scenes. Amen? Now, ang matag Kristohanon, gignanta sa pulong sa Ginoo, all things work together for good to them that love God. No? Ang tanan nga nahitabo sa usa ka Kristohanon, kinabuhi sa Kristohanon, naay pagbuot ang Ginoo niya na. Amen? Naay pagbuot ang Ginoo niya na bisag unsay may tabo sa tuwa, naa siya gusto ma-establish sa imuhang kinabuhi. Amen? Bisan pa ning mga butang medyo makaguol, naay katuyuan ang Ginoo. Bisag ang kamatayon sa usa ka tawo, naay katuyuan ang Ginoo. Amen? Naagyoy katuyuan ang Ginoo sa matag parte sa atoang kinabuhi. Amen? Evaluate God's working behind the scenes of your life. Amen? Now, huna-una agyud og taman kung unsa nga nagalihok ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, kinsa ganitong asawa ni Boaz? Si Ruth ba? Si Ruth. If you're going to read the book of Ruth, dili nimo mabasa diha nga naay Ginoo sa kinabuhi ni Ruth. Amen? Kung imo ang basahon ang libro ni Ruth. Dili nimo mabasa diha nga naghisgot siya kabahin sa Ginoo. But you know what? Ang maong nga kinabuhi sa usa ka tawo, ang Ginoo nagalihok secretly para gyud mapatuman ang iyang gitinguha diri sa Biblia. Amen? Ang union ni Ruth ug ni Boaz, diadto gipagawas ang kaliwat nilang ni Jesus Christ. Amen? Baliko na to, God is working behind the scenes. Nagalihok yun na siya sa matag kinabuhi, sa matag Kristohanon. Amen? Now, mo na nga sa kanunay, iampo na to sa Ginoo, pangayuo na to sa makanunay ang grasya o kaluoy sa Ginoo, much more ang panalangin sa Ginoo sa matag kinabuhi na to. Amen? Evaluate God's working behind the scenes of your life. Now, number 5, and this would be the last, endure and embrace your trials. Amen? Kanang ginaingon ni diri nga endure and embrace your trials. Para daw mutubo ang atoang pagtuo sa Ginoo, kinahanglan mulahutay gyud ta. Amen? Mulahutay ta, kinahanglan maningkamot gyud ta nga makalingkawas ta aning mga trials sa kinabuhi. And ang mata-trials nimo sa kinabuhi, naanay katuyuan ang Ginoo para i-increase ang imuhang faith. Amen? Now, every time ako ning gina-illustrate diri sa una, karon lang wala na kay mi nag-hike ni Papang kay tungod aning ulan. Medyo social ni siya ron mag-hike kay wadto manig Robinson. Dadto magtuyok-tuyok sa Robinson. Yaynan ako si Papa nga bantayiha kay basig mabantayan ka sa guard papagawson ka. Di ra ba ka mo palit? Maglakaw-lakaw ra ba ka diha? No. Now, yun na. But then sa una, dalon jud ko niya hike sa mag-hike ra gud ta, kuyog ta. Kapila man pud ka rounds pang. Mingon siya nga primero 7 lang sa imo ha. Kung pwede gani 5 sa ka rounds. No, kay primero pa man nimo. Pero abi ninyo, pag-abot na mo dito sa dao, pag-abot og 5,
naningkamot jud ko makatungtong og pulo oy. Nganuman, nakaingong ko maikog biya pug ka nang idaran o nga paspas kay mulakaw. So, mao na nga niingon ko nga maningkamot jud ko nga moabot kog pulo. Pero abi ninyo no, it is not a joke. Pag-abot nimog mga 7 ka rounds, magsugod nag-cramp ang imuhang tiil. Mura nakagrubot og linakwan dadto. Pinahimutang imong linakwan kay para dili ka kabati og sakit. Pag-abot nihimog 8 rounds, maguna-huna nagyug ka og angay na magyug kang muundang og undangon na nimo ning kaning exercise. But you know what? Importante kaayo nga naagyug kay focus ug naagyug kay objective. And the focus and objective is kinahanglan muhuman gyud ka og 10 rounds. Mao na no nga bisan pagsakit imuha yung paningkamutan nga makalakaw ka by definitely sa sige nimong lakaw mawala raman sad ang cramping. Amen? But then matingala ka inigabot nimog pulo ka rounds. Lami kay mong paminaw that you were able to endure it. Amen? Ingon ana sabni ang atoang kinabuhi. Kinahanglan ta magpadayon. Kinahanglan di ta mo surrender sa matag aspeto sa atoang kinabuhi. Amen? Daw, daghan kig mga tawo giundang nila or ilahang nagpakamatay sila. Murag dili na nila makita kung naa pa ba'y maayo sa ilang kaugmaon. Amen? Abi ninyo no, kung ingon ana ang imong pangunahuna, there are plenty of Bible characters nga mausab na ang ilahang gihuna-huna. Amen? Baliko na to sa kinabuhi ni Joseph. Ang kinabuhi ni Joseph, matingala ka, nga instead unta, nga mamaayo yung kinabuhi, tungod kay anak gud siya ni Jacob. Siya na gintrain ni Jacob nga mudumala sa ilang panimalay. Gitudluan siya ni Jacob and he is very special para kay Jacob. Amen? But then, nasayod ta, one way or another, sa lain pang adlaw siyang kinabuhi, everything changed. Nausab lagkalit ang iyang kinabuhi, 360 degrees na usab ang iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi nga senyorito siya kaniadto, pagmata niya pagkaugma, nahimo na siyang gibaligya sa slavery. Hantod nga naabot siya sa panimalay sa usa ka Egyptians nga si Potiphar. Di adto unta maayo na sad unta iyang kinabuhi. Kay ang tanan man nga parte sa kinabuhi ni Potiphar gisalig niya kang Joseph. But then nasayod ta dili na mao'y plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Naay mga tentasyon ning abot sa iyang kinabuhi and then he ended up in jail. Amen. Now, kung ikaw maguna-huna, ug tuan na ka di ato sa prisuhan, murag makaingon man siguro kang murag wa na gyud mahitabo sa imong kinabuhi. It is the end of everything. Amen? Mao siguro na giuna-una ni Joseph, wa na, finish na. Wa na, pildi na. Wa na, wala na'y higayon nga makabaton pa kog normal nga kinabuhi. Amen? But then, I tell you Christians, sa makanunay, naa siya'y positibo nga aspect sa iyang kinabuhi. Naa siya'y dakong pagtuo sa Ginoo. And I tell you, the next day, nagkalitlag kahimo siyang gobernador sa Egypt. Amen? He was able to interpret Pharaoh's dream. Bisan pag ang iyang mga maayo kay niyang mga astronomer, mga maayong muhubad og damgo,
nga mga sakop ni Pharaoh, walay makahubad sa iyang damgo. But it was only Joseph who was able to decipher kung unsay gidamgo ni Pharaoh. Amen? And I tell you, lingkalit lag kausab ang iyang kinabuhi. Amen? Kana bang muingon ka nga abi ni mo finish na, pero naa pagyuday gihapoy katuyuan ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. Amen? Christians, kumao na imong kahimtang ron, dut-dut ug taman sa Ginoo. Remain faithful sa Ginoo. Nasayod ta ang Ginoo na katuyuan sa taong kinabuhi. Amen? Now, gingon pa diri. Trials will test what your faith is made of and will either increase your faith or destroy it. Amen? Kaning mga pagsulay sa kinabuhi, mauni siya'y pamaagi para mahibaw-an ang imuhang tinuod nga pagtuo. Amen? Daghan kaayo ang nahitabo sa kinabuhi sa Kristohanon. Like for example, sa kinabuhi ni Abraham. Si Abraham, gitawag siya og amahan sa pagtuo. Amen? Nganuman, unsa man giday nahitabo ni Abraham. Si Abraham sa diha nga ang mga tao dili pa motuo o Ginoo, nakit-an sa Ginoo nga insakto ang kasing-kasing ni Abraham. Gitawag sa Ginoo si Abraham, gawas diha sa imong mga kaliwat because I'm going to make you a great nation. Abi ninyo no, ning tuo si Abraham and it counted him for righteousness. Amen? Now sa diha nga ning tuman siya sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo. Abraham, I'm going to make you a great nation. Tan-awa ng mga bituon sa langit, tan-awa na kung maihap ba na nimo. Kay ingon ana kasusama ni ana kadaghan ang imuhang mga kaliwat. Abi ninyo, ning abot gyud ang point sa iyang kinabuhi, but then gihatagan siyag anak sa Ginoo sa iyang pagkatigwang. Ang anak nga saad, no? Si Isaac. No? Ma-interchange na kinakuna si Isaac. Now, nasayod ta sa kinabuhi no, ni Isaac, ning abot na po ng panahon, nga gipangayo na po sa Ginoo si Isaac. Gusto na po niyang itest kung naa bagay tinuod nga pagtuo si Abraham. Amen? Gina niya Abraham, ihalad ng imuhang bugtong nga anak. Amen? Kung ikaw daw si Abraham, imuha ba nang ihalad ang imong anak? Amen? Kung pangayoon sa Ginoo ang imong anak, ihatag ba na nimo? Sa Abraham siguro, ug maguna-una ka mo ingon siguro nga, Lord, paita po doy, tiguwang nabi ako nakaanak, niya imo pag yung pangayoon. Nasayod ta kung unsay halad ha? Dili na mao nga kanang ihalad diri nga ato ang i-dedicate sa Ginoo, it's not. But nasayod ta nga ang halad kaniadto is that maghimo kag altar, ibutang nimo diha ang imong halad ug imong patyon. Paagasan og dugo. Maunay nahitabo sa halad. Ingon ana gi-picture out atong halad. But pasabot niya na God was requiring Abraham nga patyon nimo ang imong anak, ang imong kagwalingong anak, ang imuhang anak nga gidugay na kay nimong gipanmastamas no nga gihandom nga mabatunan. Gi-require sa Ginoo nga imong patyon ihalad sa iya. Amen. Batabi ninyo no, ta kabalo na gyud sa panghuna-huna ni Abraham. Siguro di na nato masabtan ang iyang gibati. Pareha pod siguro sa tuwa. Di na to makasabot unsay pagbati sa usa ka ginikanan para sa iyang anak. No? Aka na akong anak ganig magdanggas-danggas, murag di nagyug ko mahimutang. Bisag naa akong trabaho, mudagan di ko opisina padulong sa balay. Kaya ngun ana, murag maratol na ka og nay mahitabo sa imong anak.
how much more kung ang imuhang anak pangayuon sa Ginoo para ihalad sa iyaha. Amen? Now, I'm trying to get your emotions. I'm trying to get into your thoughts. Nga imuhang self-actualize. What if ako si Abraham? No? What if ako si Abraham? Pangayuon ang akong anak. Ako aba ning ihalad sa Ginoo? Abi ninyo no, Abraham, without a doubt, ning obey siya sa Ginoo. Amen? Ning obey siya sa Ginoo, giplaster niya ang altar, gibutang niya ang iyang anak nga si Isaac. And abi ninyo, nasayod siguro tano nga by the time nga iyahan natong lubaon niya anak, murag kontrag gusto na gyud kay tuyang gibati. But then, saad to sa Ginoo, o mo to instruction sa Ginoo. Amen? And by the time nga iyahan na untang dugsako ng bata, nakita na sa Ginoo ang iyang sincerity. Amen? Nakita sa Ginoo iyang sincerity, nakita sa Ginoo ang iyang faith. Ngadto nga Abraham. And nasayod ta, the story goes, gibuyag siya sa Ginoo, gipakita sa iya nga naay lain nga ihalad dadto nga karnero. Amen? And balik ko na to, gusto ra gyud makita sa Ginoo kung naa ba gyud kay pagtuo sa iya. Amen? To prove your sincerity. Balik ko na to, it could either increase your faith or destroy it. Amen? Now, looking at them from God's viewpoint will have a positive effect on us. Faith in God makes great optimism, no? Dako kay kag positive outlook ba kung naa kay dakong pagtuo sa Ginoo. No? Nay duha ka tawo. Nga og magtan-aw ka, like for example, nagkatong kanibang panghitabo sa tuang kalibutan. O panghitabo sa tuang nasod. Naay lain-laing view ang mga tawo. Naay mga tawo nga negatibo kaayo. Naapoy mga tawo nga positibo kaayo. Na like for example, ang Metro Manila, ang baha grabe kaayo. Abi ninyo no, naay mga tawo tinuray lang nangasuko sila kay daghan kaayong mga kwarta sa gobyerno nga gibubo anang flood control. Pero until now makita nimo nga ang Metro Manila musubmerge gihapon og baha. But on the other hand, naapoy mga tawo nga optimist, positive outlook. Nga moingon nga kinahanglan siguro nato i-review na nato itong mga sistema. Kinahanglan tarungon na gyud nato ni ang ato ang mga proyekto dili na nato binuangan. Amen. And even na ay mga tawo nga niingon, no? Like for example, ang si kaning ang bani kaning sa San Miguel Corporation, Ramon Ang, niingon siya, ako na'y gasto, di na ko maningil sa gobyerno. Di na ko maningil aning mga tao, ako na'y bayad diha. Kung pwede, ako'y mupalit og luna para himuong eskwelahan. Di ko magpabayad sa gobyerno. No? So yun na makita nimo nga naagyoy mga tao nga naay positibo nga outlook sa ilahang kinabuhi. Amen? Now, abi nimo mga Christians, ang matag-usa nato kinahanglan biya nga naatay positibo nga panlantawon sa tuang kinabuhi. Amen? Matag-usa nato natay mga problema nga moabot. No? But then kung negatibo gani muundang na lang gyud ka mo pahipi ka ng daplin murag way mahitabo sa imong kinabuhi. But then ang positibo nga tawo naa siya panlantawon nga bisag unsa pa na kalisod naagyoy Ginoo nga mo plastar o mo pahimutang niya. Amen? Now Christians, mabatan-on man or ma-adult diri. Balik ko na to.
Ang matag aspeto nga mahitabo sa tong kinabuhi na anay katuyoon ang Ginoo. Importante kayo nga naa kay positibo nga panlantaw sa imong kinabuhi. Amen? Now, gingon diri, Beloved, if we desire an increase of faith, we must consent to its testing. Amen? Naagi test nga mahitabo kung gusto ta nga motubo ang atong pagtuo. Amen? Abi ninyo no, that is what is hard for most of us. Nganuman, kay usahay, gusto lang ta nga mutaas atong pagtuo, pero wala gyud matestingi. Amen? Wa gyud matestingi. Gingna nila, ingon sa atong panahon karon, ingon ang presidente, kinahanglan ang atuang mga pangtukuron nga mga infrastructure mahiuyon ni sa atuang changing climate. Ingon nila, ingon pa atong presidente. So mauna nga ang atuang mga gobyerno nagtukod o mga building nga maka-withstand og grabe nga bagyo. Amen? Maunay kung ano, nga giingon nila nga, dili na nimo tipiron ang imuhang materyales. Tarungon nimo imong materyales, tarungon nimo imong design. Nga inig-abot ganig bagyo, di gina maibot. Maunay drive sa tong gobyerno. Abi ninyo, wala na ilain makatest ana kung dili bagyo rasad. Amen? Og dili ta agion og bagyo, di kita kabalo kung kanang building nga maka-withstand ba na og bagyo. Amen? Anta masabtay na to. Kung gusto ka nga motubo ka, naagi testing nga mahitabo sa imong kinabuhi. Testing usahay lisod, usahay hadlok, usahay mao ginihinungdan nga matumba ka sa imong Kristohanon nga bahin. But then, balik ko na to, importante kayo ni sa atoang pagtuo diha sa Ginoo. Kay maura ni pamaagi para ma-check niya kung tinuod ba gyud ang imuhang pagtuo. Amen? I hope, no? Nasabta na to ni. Trials raise and warm our faith as we see God through time and again, meeting our needs and solving our problems. Now, diri sa Biblia, naa diri usa ka tawo nga grabe kayo ang iyahang mga trials nga ning abot. Amen? Kinsa ganitong naa sa Land of Oz? Kinsa to? Kinsa tong pinakatawo nga grabe kay trial? Ha? It is no other than Job. Amen? Grabe kayo ang trials ni Job. One way or another, usa ka tawo nga pinakaadunahan sa ilang lugar. But then nasayod ta, one way or another, ginay-hinay ug kuha sa Ginoo. Amen? Wa siya kabalo nga dato day sa langit, nang hambog day ang Ginoo dadto kang Satanas. Gingnan niya, tan-awa na akong anak nga si Job, o. Tarong kay nga tawo, buutan nga tawo nga taas kayo og faith sa akuha. Abi ninyo no, si Satan. Maunang musimba na sa nimo, kay mo manggong gipanalanginan. So abi ninyo no, ang duha day na discussion dito sa taas. Ang kabalo na ta sa nahitabo, nga naa nay testing nga nahitabo kang Job. Ang tanan nga panalangin nga gibubo sa Ginoo siya ginay-hinay ug kuha ni Satanas. No, that is a testing. Amen. Gikuha ang iyang mga kabtangan, gibutangan siya og mga sakit sa lawas. But ang pinakasakit dadto ang kamatayon sa iyang mga anak. All of it nawala, murag sa usalang kaiglap, nawala. But nasayod ta, si Job, nagpadayon ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Until such time that Satan mismo ning surrender na. Amen? Na.
Solve na ko. Faithful gid ay ning tawhana. And everything, ang tanan nga nawala kang Job, gibalik na sa Ginoo. Mas gidubli pa sa Ginoo kung unsay nawala sa iya. Amen? Because that is the faith. Amen? Trials are faith builders. In my own life, no, I have seen over and again, and if I let God handle my problems, He takes care of the problem very effectively in His own time and way. Amen? Matag-usa na to na atay mga trials nga giatubang sa kinabuhi. Amen? Christians, usahay makaingon ka nga murag sumuna ni nga lesson. But I tell you, kinahanglan ni balik-balikon nga itudlo sa matag-usa. Night times nga ang imuhang experience nga giluwas ka sa Ginoo, nga naghatag og tremendous success ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero naagi hapoy panahon nga og naaga nay problema nga mabot sa imong kinabuhi, murag mawad-an nimo tong kaayo sa Ginoo. Amen. Mawad-an makalimot ka sa mga dagkong mga butang nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Mao nino nga baliko na to, importante kayo nga itudlo gini sa patag-usa. Importante gini nga mapahinumduman ang matag-usa nga makat-on kita pagsalig sa Ginoo. Amen? Job chapter 23 verse 10, nasa screen na itong basahon. Ready? Read. But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Amen? Mao na giingon diri sa Job chapter 23 verse 10. Ang kaning bulawan, dili day nimo makita day iyang kanindot kung dili nimo ni i-refined. Amen? Malingaw kung tan-aw diha sa Facebook kay naa day mga tao gyud nga magsigilag pamulawan mo adto og mga suba, magfanning. Abi ninyo no, magtan-aw gyud ko taas kayo ang thread sa ilang video, moabot og tag 5 minutes. Gikan sa pagdungkal sa yuta, pagbutang sa tubig din imong ifanning. Abi nimo no, usahay makaingon ka nga murag usa man ning tawhana mao gid siguro ra gid ni ang panginabuhi. Pero abi ninyo no, inikuwala halos atong mga balas. Grabe kayo ang kalipay sa usa ka tawo nga makita siya atong mga bulas nga gold ang color. No? Then ipakita na po niya in the next episode. Unsaon nga katong balas of gold, sodas, mahimo na pud siya nga usa ka gamay kay nga bulawan. Kana nga mga bulawan, dili kay na nimo makita ang iyahang kanindot. Pero ug makaabot na siya sa jewelry maker. Iyahan na po ng initon, iyahan na po ng dukdukon, iyahan na po ng initon, naa po siya mga proseso. Abi ninyo matingala ka, nga ang usa ka butang nga balas, mamahimo siyang usa ka anindot nga jewelry nga masuot sa usa ka babayi. Amen? Matingala ka nga makaingon ka, grabe day ni kanindot ning usa ka butang kung imuhang balikon usa lang ni kabalas. Amen. Now ingon na no, our trials kinahanglan moagi kag mga proseso para mahimo kang anindot. Amen. Susama sa mga problema. 2 Corinthians chapter 4 verse 17 nasa screen and diri siguro ta mo tapos. Ready, read. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Last, 1 Peter chapter 1, verse 7, as a screen, ready, read. That the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found into praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Amen? Now, ang matag-usa nato,
kinahanglan mo agi kita o mga trials para mapakita gyud kung naabag yung kay tinuod nga pagtuo diha sa Ginoo. Importante lang nga kinahanglan i-endure na to ni and i-embrace na to, kinahanglan na atay positive outlook nga kaning mga problema nga moabot sa itong kinabuhi naa day katuyuan ang Ginoo. Amen. Naa atay katuyuan and masabtan nimo nga mutubo na ang imong pagtuo ayaw gyud biya sa Ginoo. Kung gusto ka og kadaugan sa imong kinabuhi, dut-dut ug dut-dut lang sa Ginoo. Amen? Sa mga estudyante, dut-dut sa Ginoo sa imong pag-eskwela. Sa mga ginikanan, dut-dut sa Ginoo sa kanunay. Matagbo atong mga needs. Amen? Baliko na to, naaragid sa Ginoo ang atong kadaugan. Amen? I hope and pray na tayo nasabtan sa atong mensahe karon. Let us all rise and let us bow our heads. Let us pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa pagtulunan, Lord, kung unsaon na mo pagpatubo ang amo ang pagtuo diha kanimo. Nasayod mi amahan nga kinahanglan, we need to endure and kinahanglan, Lord, nga amo agyong i-embrace, Lord, ang amo ang mga pagsulay sa kinabuhi. Kaning mga butanga amahan nasayod mi na kay katuyuan. We do not know, Lord, nganong gihatagan minimo nga mensahe, it might be daghan sa mga kauban, nagatubang og mga trials sa ilang kinabuhi. Among ginapangamuyo amahan, help us, Lord, nga masabta na mo, Lord, ang imong grasya sa makanunay. Help us, Lord, nga makita na mo ang imong kaayo diri sa among kinabuhi. Help us, Lord, nga makita na mo nga naami Ginoo nga sa kanunay nagahatag og solusyon, naami Ginoo nga nagpangga kanamo, naami Ginoo nga nagasalbar kanamo sa amoang mga problema nga ginaatubang. Among ginapangamuyo kanimo amahan, i-increase among faith. And sa makanunay amahan, pangayuon na mo, Lord, ang imong sustaining grace sa among kinabuhi. Nga kung naa na gani mi sa kalisod, Lord, among ginapangamuyo ang imuhang tabang, Lord, alang sa among kinabuhi. Lord God, as we continue with our service and have our fellowship, amo po usab ginapangamuyo, Lord, panalangini, Lord, kung unsa may ginatagana nimo kanamo nga pagkaon, panalangini kinamahan nga makanorish among lawas. I-bless, Lord, ang matagusa sa makanunay, i-bless ang fellowship. And Lord, we are praying, Lord, for the fast recovery of In, Lord, Lucero. And also, Lord, si Grace Hanupaw, nga makabaton po siya kaayuhan sa iyong palatian. Lord God, i-bless ang fellowship. In Christ we pray and the forgiveness of our sins. Amen.